Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, mag-unbox po tayo ng ating in-order na incubator na kararating lamang. Yan po mga kabayan, buksan na po natin. Ngayon po ay isa-isa po natin ilalabas ang mga gamit. Ito po ang pinakailalim na tinatawag na the machine pan. Ito naman po ang pang-ibabaw na takip kasama na ang controller at temperature probe. At ito naman pong hawak ko ang tinatawag na hatcher net. At ito naman po ang tinatawag na egg roller. At ito naman po ang tinatawag na automatic reservoir. Kasama na ang water refilling pipe. At ito naman po ang power cord. Kasama na ang iba pang mga accessories. Mga kabayan, kasangkayan, ngayon po, matapos po natin i-unbox ang ating incubator, ngayon po ay i-assemble na po natin. Nalagay po natin ang hatcher net. Mga kabayan, nilagay na po natin ang hatcher net. Ang isusunod po naman natin ay ang egg tray roller. Lagay na po natin ang pinakahuling egg tray roller. Ay susunod po naman natin ay ang assemble middle frame. Ito po ang assemble middle frame. Yan po. Matapos po natin ilagay ang assemble middle frame, ay ilalagay naman po natin ay ang controller cable. Pero bago po natin ilagay yan, ay ilagay po muna natin ang temperature probe. Ito po ang temperature. I-connect po natin ang temperature probe. Ganyan po. Yan, nilagay na po natin. Yan po. Katapos po niyan, yan, nakasukat na po. Ikakabit naman po natin ay ang automatic reservoir at refilling pipe. Ilalagay po natin ito. Dito po sa gilid po ang dito po natin ilalagay. Papasok po natin yan. Dudugtong na po natin ang automatic reservoir. Ito po ang automatic reservoir. Yan, ilagay na po natin ang ating automatic reservoir. Ganyan po ang magiging forma po niya. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating power supply na 220 volts. Dito po, isasaksak po natin. Ito po, ilalagay po natin itong plug na ito. Yan. Ngayon po, matapos po natin ilagay, ilalagyan po natin ito ng tubig. Papakita ko po sa inyo kung paano po ang paglalagay ng tubig. Ngayon po, ilalagyan na po natin ng tubig, itong mga lalagyan ito, na ilalagay po natin sa automatic reservoir. Lalagay na po natin, ganito po paglalagay. Kailangan po pantay. Po. Yan. Kailangan po nakaganyan. Kailangan po pantay po ito. Hindi po pwedeng mataas, hindi po pwedeng mababa. Dapat po pantay, kapantay po.
Ngayon po, nilagay na po natin ang automatic reservoir at ang tubig. Ngayon po ay lalagyan na po natin ng itlog na ating ipapipisa. Ngayon po ay lalagay na po natin ang itlog. Tanggalin po muna natin. Ngayon po natin. Po. Saksak na po natin ang power. Ngayon po, inisaksak na po natin ang power. Ito po, inisaksak na po. Nakaset po siya sa 37.1 degrees centigrade. Yan po ang setting niya. Ngayon, kung gusto niyo pong i-adjust, depende po sa i-incubate na itlog. Pwede niyo pong pindutin ang positive upang itaas ang temperature at negative naman kung gusto niyong ibaba ang temperature. Ganyan lamang po kadali ang pagsiset ng temperature dito sa incubator. Walang kahirap po. 37.1. Ito naman po kung halimbawa gusto niyo itlog, ito po ang pipindutin niyo itlog. Duck. Duck, ang pwede po ditong i-incubate ay chicken, duck, goose, quail, dove, and bird. Kung wala naman po kayong 220 volts na power, ay pwede po dito sa isaksak nyo sa baterya na may 12 volt DC. Dito nyo po ilalagay ang power na DC. Ito po sa ito. Ngayon po, gusto nyo po malaman naman kung ang itlog ay bugok o ay tatapat nyo lamang po dito kung ano itlog. Para po malaman kung may laman po, itatapat nyo po dito. Yan. Pag malinaw po, ibig sabihin itlog, hindi pa buo. Yan. Ipindutin nyo po itong power nito. Yan po. Ibig sabihin, may laman pong sisiw ang ganyan. May laman na po yan. Pagka po maliwanag, ibig sabihin, itlog. Wala pang hindi pa buo ang sisiw. Yan po. Marahil ay napapansin nyo na ang temperature setting ng ating thermostat ay nasa pagitan ng 37.1 degrees centigrade hanggang 38 degrees centigrade, na katulad ng body temperature nating mga tao. Sa makatuwid ay pwede na tayong maging inahin o magpisa ng itlog upang maging sisiw sa pamamagitan ng paglalagay ng itlog sa ating mga kilikili sa loob ng 21 araw. What? Bro, what are you talking about, man? Lagi po nating titingnan ang ating temperature setting dahil ang matagal na pagkamatay ng ating incubator ay maaaring hindi mapisa ang mga itlog o mabugok. Huwag din po nating hayaan na mawala ng tubig ang mga reservoir dahil ito nagdudulot ng halumigmig sa loob ng incubator sa kabila ng mainit na temperatura sa loob nito. At iwasan po natin na palaging buksan ang takip kung hindi namang kinakailangan buksan. Dahil pwede itong makaapekto sa pagpisa ng mga itlog dahil sa pabago-bagong temperatura ng paligid. Kung mag-brown out, ay mas maganda na may baterya kayong upang kunan ng enerhiya
upang mapanatili ang temperatura sa loob ng incubator. At mabilis na lumipas ang mga oras at mga araw. At dumating na ang ika-21 araw na ating pinakahihintay na nagsisimula ng mapisa ang mga itlog. Tingnan niyo mga kabayan. May isa na pong itlog na malapit ng mapisa. Sa paggamit ng incubator, ang tanging magagawa lang natin ay ang maghintay hanggang sa mapisa ang mga itlog. Hanggang ang isang sisiw ay naging 2, naging 3, naging 4, hanggang maging 5. At maging 6. Mga kabayan, may 6 na pong sisiw. Yung pong isa, po, malapit na po lumabas. At isa na naman pong hiwaga ng buhay ang ating nasaksihan. Hiwagang ang tanging makagagawa lamang ay ang Diyos na lumikha sa atin. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, sana po ay isa na namang munting karunungan ang naibahagi sa inyo ng inyong kabalingkod na si Juan Masipag na di tinatamad, na tumuklas ng mga mamunting kaalaman upang ibahagi po sa inyong lahat. Mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating munting channel. Ngayon po, ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa mga video ko pang i-upload na kapaki-pakinabang, kapupulutan ng mga pumunting kaalaman, at nakalilibang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!